Hoy, good morning, good morning people. Ngayong araw po na ito, ang ibabagi ko sa inyo ay yung production nga po o pag-alaga po ng talong organically. Ibig sabihin, hindi po tayo gumagamit ng synthetic fertilizer at chemical pesticide. So dito po, papakita ko po nyo yung development mula po noong day 1 hanggang 31. So ano na ba nangyari? So samahan po nyo ako at para makita po nyo na maganda naman po kahit organically grown ang ating halaman. Okay mga kasaka, day 1 po ng ating pagtatanim, September 17. At bago ko po ito itinanim ay nilagyan ko na po ito ng organic fertilizer bago tinakpan ko, nilagyan ko ng plastic mulch at saka ko po binutasan. So kaya po yan na doon ko po bago ko po itinanim yung ating mga talong. Kasaka sa first week po ay naglagay po ako ng organic o nagdagdag ako ng organic fertilizer. 2 weeks old po na na talong. So meron na siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pampito po itong bagong sibol. So ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pa nga ito. Tingnan naman po natin yung lapad nung daon ng talong na 2 weeks old. So ayan, almost 12 cm ang lapad. Tapos ito, pakita ko lang po, 12 cm. Ayan po, 12 cm. Tapos so 15 cm naman po yung, ayan, 15 cm. Baliktad pala. Ayan. Ayan, 15. Okay. Dito po sa third week, ang haba po ng dahon ay 20 cm. At ang labad naman po ay 15 cm. At sukatin naman po natin yung kanyang taas. Ang taas po niya is mga 18 cm. So yun po yung naging sukat ng ating number ng dahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tapos meron siyang dalawa, tatlo, apat na shoot. October 16 po ngayon, ika-29th day. So sukatin po natin. So ang naging haba po noong dahon ay 24 cm at ang lapad naman po ay nasa 18 cm. At yung pinakamalaki naman po ay umaabot ng ang lapad po ay umaabot ng 22 cm hanggang sa yung haba po ay nasa 30 cm. So ganun po kalaki yung dahon niya doon sa ikat 30 days. At ang dahon naman po ay bali siyam mula doon sa baba hanggang sa doon sa taas bago po siya magsanga.
meron na siya mga sanga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So nadagdagan po nitong dalawa. So, anim. Tapos meron na po siyang bulaklak. Ayan, may bulaklak na siyang isa. Meron na siyang magbubulaklak pala, hindi pa bulaklak, magbubulaklak pa lang. So 29 days po. Tapos ang height, ang taas po ay mula sa ground, ayan, 40 cm. 40 na po ang height. So ito na po yung ating talong na 29 days. Bali ano po ngayon, October 16. So tinanim po ito ay September 17. Ang matransplant. Ito may ayan po, insekto. So ayan po yan. Ayan. So malalaki na siya. Malalago na. Maganda, nakakatuwa na. So naman po sa kabila, ayan. Ganon din po. Ayun po, umpisa na po magkaroon ng flower bud ang ating mga talong. Ayan po yan. Ligyan po natin ng butas sa bawat pagitan ng mga talong. At doon po natin inilalagay ang ating organic fertilizer. Ayan. So, lahat po yan. Mababa. Ayan. Lahat may butas sa gitna. At doon nakalagay po yung ating organic fertilizer. So every week naglalagay po tayo ng organic kasi nga po malaki na. So kailangan na nila ng tuloy-tuloy na pakain. At malapit na rin silang bumunga. So kaya po kailangan ma-maintain po natin yung nutrition nila para maging malusog ang kanilang sila, healthy, may panlaban sa sakit. Yan po, kaganda. Oh. Dami niyang suckers or shoots. Yan. Tapos matataba at yan po, naglalabas na sila ng flower bud. Ayan o. So 29 days po ngayon. So, ayan po yan. So ayan o, hindi naman po ako makapag-trim o makapag-prune dahil maulan. Ayaw natin masugatan ang ating halaman pag maulan. Para hindi po sila mapasok na infeksyon. So pag uminit po, siguro magpo-prune po ako doon sa parteng baba. Yan po yan, gandun. So, yan. Yan. Sa ating pong pag-inspection ay may nakita tayo na yan, problema. Yan po nakikita nyo. Ayan o. Yung mga spot na yellow. Ayan po, meron ng tawag dito, white flies. So mamaya po isprayan ko ito ng mukosako. So, kaya kailangan po magapan para hindi sila kumalat. Ayan. Tapos meron din po dito and then. So ayan. Ayan po. Ito medyo malala. Ayan. Nang nakikita natin pong insekto, ang tawag po dyan ay mealybug. Ang ginagawa po niyan ay sinisip-sip yung katas ng dahon
Kaya makikita po ninyo ay naninilaw, na parang nabubutas. Ngayon, kapag hindi po naagapan natin yan at pinabayaan natin, ay masisira po yung dahon at dahil po dyan, hindi po makakapag-produce ng pagkain yung talong, kaya bababa po ang production. Kaya dapat po na pag may nakita tayong problema na ganyan, ay huwag po natin hayaan na dumami. Kailangan po makontrol po natin para mapanatili po natin ang magandang production ng ating talong. Okay, kasaka ngayon naman po maghahanda po tayo ng ating pang-control sa insekto. Ito po yung mukusako with vinegar na po ito, na meron pong antibacterial property at pang rin po sa mga peste, pang spray. So ang ratio po nito ay 20 ml per 1 liter po ng tubig. Malinis po na tubig ang gagamitin natin bago po natin siya i-spray. Okay mga kasaka, sa pag-spray po natin ng ating pesticide, kailangan po nating targetin yung mga ilalim ng mga dahon kasi doon po naninirahan ng mga insekto katulad po ng white flies at saka po yung nakita niyo na insekto na mealybug. So at kung hindi pa po makuha po sa isang pag-spray, after 3 days ulitin po ninyo hanggang tuluyan na po ninyong makontrol yung pagdami po ng insect. Dahil kung hindi nga po natin magagawa yan, nakakasigurado ako na kung hindi man bumaba ang production ninyo ay maaari di pong ikamatay ng talong. Dahil yun nga po na hindi siya makapag-produce ng pagkain dahil sinisip-sip niya yung katas ng daon. So, siguraduhin lamang po natin na kapag tayo nag-spray, talagang tinatamaan natin ang mga dahon sa ilalim ng ating mga talong. So, ito po ang obserbasyon natin sa talong. Pagdating po ng 31 days, ito na po yan. Nag-umpisa na pong mag-bloom yung bumulaklak itong ating talong. Tapos, doon po sa ikasyam na dahon, doon po lumalabas itong sanga. Nagbabranch out na po yan, nagiging dalawa, letter Y, nakaganon po. Tapos sa baba, marami ng sanga. Pero usually po, yung iba, tinatanggal po sa baba para magpo-focus na lang dito sa taas. Yung paglago, usually po dito sa baba, kahit marami ito, ang ganda pa naman, tinatanggal po ng para gumanda rin yung bunga, dumami yung bunga. Tapos, kung mapapansin nyo, nag-uumpisa na rin po uling, nagde-develop na po ulit ng bagong bunga. Yan, kabilaan po, ayan. So, yan po yung sa talong. Kahit po dito sa baba, meron na rin po mga nag-uumpisa ng bulaklak. Ngayon ito po makikita nyo langgam, ito po ay senyales din na nagkakaroon na rin po na insekto. Ayan. Paborito po kasi nila ang companion po nila yung white flies. Kasi po yung kanilang, at saka yung pong yung tawag dito, yung mealybug, dahil naglalabas po sila ng ng matamis na dagta na kinakain naman po ng langgam. Kaya po yung sinyales na nagkakaroon na po ng insekto. Pag meron pong langgam na ganyan, madami. So, ganito na po ang status ng ating talong. Pang 31 days. Yan. Ayan po yan. Yan. Tapos, yan.
Abo, yan. Balik po natin dito naman sa kabila. Ayan. Oh. Ayan. So, ang ano po, ang mortality po nito mga nasa 5 piraso lang. So, okay naman. Maganda naman po naging resulta ang ating pagtatanim ng talong na hindi gumagamit po ng synthetic fertilizer at saka chemical pesticide. Sana po ay marami itong ma-harvest. So, ang update ko po ay pag bumubunga na. So, papakita ko po sa inyo kung productive ba siya pagkatapos at saka kung na-control po natin yung mga peste. So, maraming po salamat sa panonood hanggang dito sa dulo at sana po patuloy nyo kami suportahan. Thank you sa inyong lahat at God bless everyone.